Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Ako si Tim. At ito po ang aking simpleng kwento na nais ko ring ibahagi dito sa iyong channel. Taong 1998 nang tuluyan ng magpaalam sa amin ang aming family driver na si Mang Pasiano upang mamalagi na lang sa kanila, magtanim-tanim sa kanilang maliit na lupain, mag-alaga ng mga hayop bilang kabuhayan nila. Retirement na rin niya kasi ito, Tito Makoy. Nalungkot kaming mag-anak kasi sa loob ng mahigit 20 taon kasama namin siya bilang family driver. Ngunit Tito Makoy, wala tayong magagawa kundi ang igalang at suportahan siya sa kanyang desisyon na magretiro na. Sa kanyang pag-alis, kailangang maghanap ng mga magulang ko ng papalit sa kanya. Ang paghahanap sa totoo lang, Tito Makoy, ginawa ng mga magulang ko 1 buwan bago ang pag-alis ni Mang Pasiano. Ngunit dumating at pumasok sa trabaho ang kanyang kapalit 1 linggo pagkatapos na umalis ni Mang Pasiano. Bata pa ang pumalit, yung bagong driver namin, panganay sa akin ng 3 taon. Siya si Javier. Natuwa ko nang makita ko siya dahil magkalapit lang ang aming edad. Pwede ko itong maging kalaro sa basketball tuwing linggo na walang trabaho. Wala rin akong pasok sa eskwela. Ang itsura niya, Tito Makoy, yung tipong hindi tamad, hindi kagaya nung makikita natin na tila ayaw matagtag ang katawan sa physical activities. Matipuno rin ang kanyang katawan at may muscles. Hindi nga lang properly toned ang kanyang mga muscles kasi batak lang ito sa trabaho, hindi sa gym. Malinis din siyang tingnan, palibhasa nga bata pa. Masipag siya, Tito Makoy. Gustong gusto siya ng mga magulang ko. Tapos magkasundo pa kami kaya walang problema. Kagaya rin lang ni Mang Pasiano. Maganda nga ang aming naging relasyon bilang anak ng amo at driver ng aming pamilya. Naglalaro kami ng basketball tuwing linggo. Minsan naman inaaya ko siyang mag-jogging kami. Maagang maaga tuwing linggo ang aming pagja-jogging. Pagkatapos naming mag-jogging, nagbabasketball kami sa bakuran kung masyado pang maaga at hindi pa kami tinatamad. Sa harap kasi ng bahay namin, Tito Makoy, merong half court ng basketball. Katabi ng driver's quarter kung saan nakatira si Kuya Javier. Kuya Javier ang tawag ko sa kanya, Tito Makoy, kasi nga panganay siya sa akin ng 3 taon. Minsan naman, Tito Makoy, pagkatapos naming mag-jogging habang naglalakad pa uwi sa bahay, nag-aalmusal na kami sa aming nadadaanang kainan. Tapos pagdating namin sa bahay, uupo sa bakuran o kaya minsan magpapahinga, magkikwentuhan sa loob ng silid ni Kuya Javier. Isang araw pagkatapos naming mag-jogging, doon kami sa loob ng kanyang silid tumambay, nagkikwentuhan. Napansin ko, Tito Makoy, may mga adult magazines na nakalagay sa maliit na mesa. Doon lang ito nakalapag sa ibabaw, palibhasa. Wala namang pumapasok dito kung di siya lang noong hindi pa ako tumatambay sa loob ng kanyang silid. Yung mga katulong namin hindi naman pumapasok dito. Kuya, meron ka palang mga babasahin dito. Di mo man lang sinasabi sa akin. Ito, Tito Makoy, ang wika ko sa kanya. Siyempre naman hindi. Malay ko ba kung nagbabasa ka ng mga yan? May video player ka sa loob ng iyong silid. Bakit ka magtsatsaga sa mga babasahin? Ayan, Tito Makoy, ang kanyang sagot sa akin. Late 90s noon, Tito Makoy, analog pa ang mga cellphone natin. Tapos VCD player pa ang gamit. Ngunit wala ako nito sa loob ng aking silid at wala ring cellphone. Kahit kaya kasi ng mga magulang kong bilhan ako, ngunit ayaw nila. 4th year high school pa lang kasi ako noon, Tito Makoy. Saka kaming magkakapatid, hindi kami spoiled ng aming mga magulang. Old school ang pagpapalaki sa amin ng aming mga magulang. Nang makita ko ang mga magazine na iyon, siyempre, Tito Makoy, binuklat ko at nagbasa ako. Tim, baka naman merong future president dyan na masayang na naman ang buhay. Ito ang biro sa akin ni Kuya Javier, Tito Makoy. Ngumiti lang ako.
Dahil sa aking pagbabasa sa mga magazine na iyon at nakita ko sa loob ng kanyang silid, alam niyo po, bigla akong nagkaideyang bumili rin nito. Palihim lang. Kaya kinausap ko yung newspaper boy na araw-araw nagdadala dito sa bahay para sa mga magulang ko. Lihim na lihim ang usapan namin. Siyempre Tito Makoy, palihim ito kasi papagalitan ako ng mga magulang ko. Nung araw Tito Makoy na iabot sa akin ng newspaper boy, nakabalot talaga ito ng husto sa papel. Dalawang magkaibang magazine ang kanyang dinala. Ito kasi ang aking sinabi sa kanya. Araw ng linggo, timing na dadalo sa kasal ang mga magulang ko sa isang bayan na medyo malayo sa lungsod namin. Hindi ako sumama, kapatid ko lang ang naisama nila, pati na rin ang mga katulong namin. Alam nyo kasi Tito Makoy, pag linggo, talagang minsan isinasama ng mga magulang ko ang mga katulong namin sa pasyalan. Nakagawian na namin ito mula pa noong mga bata pa kami. Ako Tito Makoy hindi sumama sa mga magulang ko kasi hindi ako mahilig sa ganitong pagdalo-dalo sa mga ganyang okasyon. Ang tatay ko na lang ang magdadrive kasi day off rin ng aming driver, araw ng linggo. Hinintay ko mahigit 1 oras Tito Makoy mula nang umalis ang mga magulang ko at kapatid. Tapos lumipat ako sa silid ni Kuya Javier. Kuya, meron akong mga bagong magazine dito. Binili ko sa newspaper boy namin. Ito kuya, hindi ko pa nababasa at hindi ko pa nga inaalis ang balot. Tara, basahin natin. Ito ang sabi ko sabay nilak ko ang pintuan ng silid ni Kuya Javier. Kahit pati Tito Makoy alam kong kaming dalawa lang ang naroon sa bahay nung oras na iyon. Nakahiga kami sa kanyang tulugan, tahimik na nagbabasa. Tumigil akong saglit, tiningnan ko si Kuya Javier. Alam niyo po, bakat na bakat sa kanyang manipis na pantulog na short ang nasa harapan. Nagpapambansang awit na Tito Makoy. Nakatayo ang flagpole. Ako naman inabot ako ng kapilyuhan. Pabiro kong hinawakan ito. Kuya, bakit matigas na ito? Baliw ka pala. Siyempre nagbabasa tayo ng mainit na babasahin. Iyan Tito Makoy ang panunokso ko at kanyang sagot na naiinis din. Oo kuya, ngunit bakit nagwawalayang sayo? Ito muli ang aking panunokso Tito Makoy. Hindi ko kaagad inalis ang aking kamay sa kanyang harapan at tumingin rin sa aking harapan itong si Kuya Javier. Ngunit nung alisin ko na ang kamay ko, Tim, wag mong alisin. Hawakan mo lang. Ito ang wika niya sa akin Tito Makoy na parang seryoso ang tono ng pananalita. Nako, bakit naman? Sige na, ituloy mo lang ang paghawak, wag mong bitiwan. Masarap habang nagbabasa. Nakakadagdag gana. Iyan Tito Makoy ang kanyang wika sa akin. Dala siguro nang nagbabasa rin ako ng mainit na babasahin, hindi ko nga inalis ang kamay ko sa kanyang harapan. Napatingin ako Tito Makoy sa flagpole. Ewan ko ba Tito Makoy? Kasi tila na-excite akong magpatuloy sa paghawak. Kasi naman, malaman, mayaman, masagana at matatag na matatag Tito Makoy. Ilang saglit pa ay binitiwan na ni Kuya Javier ang magazine na kanyang binabasa. Humarap ito sa akin. Subukan kaya nating mag-jamming Tim. Ano? Subukan natin, trip lang. Ito ang kanyang wika sa akin kasunod ng pagyakap niya sa akin Tito Makoy at paglalakbay ng kanyang kamay sa katawan ko. Dala ng kapusokan Tito Makoy at dahil nga sa edad kong ito, natangay rin ako kaya hinahayaan ko lang siya sa kanyang ginagawa. Ako naman Tito Makoy hindi ko napapansin. Nagpapatuloy rin pala ako na humahaplos sa kanyang harapan. Tuluyan nga kaming uminit Tito Makoy, magkayakap at masarap damhin ang mahigpit na yakap ni Kuya Javier. Mahigpit na mahigpit palibhasa, malakas siya. At hindi ko rin napigilan ang sarili ko Tito Makoy na halikan ko si Kuya Javier sa labi. Ang halik na iyon ang nagtulak sa kanya para tuluyan ng magwala si Kuya Javier.
Ginawa niya lahat, Tito Makoy, yung ginagawa ng lalaki sa kanyang binabasa sa magazine. At ako naman, nagpaubaya lang na bihag ni Kuya Javier habang meron siyang ginagawa. Sa unang pagkakataon, Tito Makoy, pinananabikan ko lahat ang ginagawa ni Kuya Javier at sumasabay din ako. At hindi nga nagtagal, pareho namin narating ang katapusan. Hindi ko inaasahan na sa pag-alis na ito ng aking mga magulang at kapatid, merong magaganap sa amin ni Kuya Javier. Nanatili kaming nakahiga at magkatabi nagpapahinga pagkatapos namin ng hindi ko inaasahang pagkakaroon namin ng mainit na round nung araw na iyon. Ano, nagustuhan mo ba? Ano sa tingin mo? Ito ang tanong sa akin ni Kuya Javier. Oo kuya, masarap pala yung dalawa kayo, yung meron kang kalaban. Masarap kaysa sa mag-isa ka lang. Kuya, dati ka na bang merong karanasan ng kagaya nito? Iyan, Tito Makoy, ang wika ko at tanong sa kanya. Oo, sa kaibigan ko at kalaro rin sa basketball doon sa amin. Ito ang kanyang sagot sa akin, Tito Makoy. Alam mo, Tito Makoy, sa sinabi sa akin ni Kuya Javier, nagulat ako ng kaunti kasi kahit pala sa mga malalayong lugar, meron na rin nagaganap ng lalaki sa lalaki. Kagaya kay Kuya Javier. Maliit at malayo ang kanilang bayan, ngunit meron na palang nagaganap kagaya ng naganap sa aming dalawa. Ayon sa kanya, pakakatapos daw nilang maglaro ng basketball ng kanyang kaibigan, madalas sa tulugan sila muli nagbabasketball, Tito Makoy, o kaya sa isang sulok sa kanilang lugar. Sa tingin ko kasi ang kalarong sinasabi ni Kuya Javier nakakaangat din sa buhay. May sarili itong silid sa kanilang bahay. Kaya minsan tumatambay si Kuya Javier, doon nila ginagawa ang kanilang milagro. Natigil lang daw ang kanilang ginagawang iyon mula nga noong mamasukan na siya dito sa amin. Kaya pala, Tito Makoy, sa tingin ko habang ginagawa namin ang pribadong bagay, alam na alam at sanay na sanay si Kuya Javier sa ganoong gawain. Nakita ko yan at naramdaman ko mismo sa kanyang ginawa sa akin. Ang naganap na iyon, Tito Makoy, siya nang naging umpisa ng lihim na ugnayan naming dalawa. Lagi-lagi na naming ginagawa ito. Kadalasan, linggo ng umaga, pagkatapos mag-jogging, tumatambay ako sa loob ng kanyang silid. Dito namin ginagawa ang pag-aaliw namin sa aming mga sarili. Minsan naman gabi, pagkatapos maghapunan, tumatambay ako sa kanyang silid at pagtulog na ang mga kapatid ko at magulang, diyan na kami nagmimilagro bago ako pumasok sa aking silid. Makalipas ang maglilimang taon, nagtapos ako ng college. Kailangan kong lumuwas dito sa Manila upang makipagsapalaran. Gusto ko rin kasing tumayo sa aking mga sariling paa, kaya hindi ako pinigilan ng aking mga magulang. Bahagyang natigil kami ni Kuya Javier sa aming ginagawa at sa aming ugnayan. Ngunit kung may kinakailangang bilhin sa Manila para sa negosyo ng mga magulang ko, palibhasa narito ako sa Manila. Inuutosan na lang nila si Kuya Javier na pumunta rito at ako ang bumibili ng mga kinakailangan. Sinasabi lang sa akin ng mga magulang ko. Siyempre, Tito Makoy, dito kami sa Manila, bumibuelo kami ni Kuya Javier sa aking tirahan. Magdamagan yan, Tito Makoy. Bumabawi kami sa mga oras na hindi kami magkasama at hindi nakakapag-aliw sa aming mga sarili. Hanggang sa lumipas pa ang ilang taon, nabalitaan kong ikakasal na itong si Kuya Javier. Napilitan na kasi siyang manligaw noong magkahiwalay na kami. Narito na ako sa Manila. Nung araw ng kanyang kasal, umuwi ako upang dumalo at ninong kasi at ninang ang mga magulang ko. Kaya full force ang pamilya namin bilang suporta kay Kuya Javier. Sa resepsyon noong nag-iikot na sa bawat mesa ang bagong kasal, Kuya, congrats! Ano, kailangan mo pa ba ng magazine? Yan, Tito Makoy, ang biro kong pabulong kay Kuya Javier. Ulol, hindi na kailangan yan.
Ayan, Tito Makoy ang kanyang tumatawang sagot sa akin. Nagtatawanan kaming dalawa noong nasa lamisa na namin siya dahil nga sa tinutokso ko itong si Kuya Javier. Alam niyo po ang pagkakaalam ng mga taong naroon sa lamisa kung saan ako nakaupo. Normal na biruan lang namin iyon ni Kuya Javier. Hindi nila alam, Tito Makoy, na mayroong malalim pang kwento sa likod ng biruan naming iyon. Si Kuya Javier niregaluhan ng mga magulang ko ng tirahan. Actually, Tito Makoy, hindi naman talaga galing sa pera ng mga magulang ko. Ang ginawa ng mga magulang ko, inilapit sila sa isang city councilor na kakilala ng mga magulang ko upang mabigyan din ito ng murang pabahay ng city government. At maswerte nga, Tito Makoy, na nabigyan siya sa pakiusap na rin ng aking mga magulang. Doon sila nakatira ngayon ng kanyang pamilya. Binabayaran nila sa City Hall ang halaga ng tirahang ibinigay sa kanila, yung murang pabahay ng city government. Ngunit, Tito Makoy, malaking bagay na ito sa kanila. Liban nga doon, binigyan pa ng kaunting puhunan ng mga magulang ko ang mag-asawa. Naglagay sila ng maliit na tindahan sa bahay nila mismo. Ang kanyang asawa ang nag-aasikaso sa maliit na tindahan. Kumikita rin, Tito Makoy, kahit na maliit lang. Ngunit ayon kay Kuya Javier, malaking tulong na ito sa kanila. Si Kuya Javier kasi patuloy pang nagtatrabaho sa amin bilang driver. Ako naman, Tito Makoy, dito sa Manila, nag-asawa rin kinalaunan at sa kasalukuyan, meron na rin akong sariling pamilya. Dito na ako namamalagi kasama ang aking pamilya. Ganoon pa man, Tito Makoy, hindi ganap na natapos namin ni Kuya Javier ang aming romantikong ugnayan. Magpahanggang sa ngayon, Tito Makoy, aaminin ko yan, kasi nagpapatuloy kaming dalawa. Tuwing inuutosan siya ng mga magulang ko upang lumuwas dito sa Manila dahil nga sa mga kinakailangang bilhin, siyempre, Tito Makoy, dito kami sumisimpleng mag-check-in sa hotel. Dito sa Manila ang dami-daming pwedeng mapuntahan. Kaya palagi rin kaming nakakahanap ng oras naming dalawa ni Kuya Javier. Walang nabago sa aming pakiramdam at sa aming ginagawa. Naroon pa rin ang init at tamis at ang pananabik namin sa bawat isa. Lalo na, Tito Makoy, na ilang buwan ang lumilipas bago kami nagkakaroon ng oras naming dalawa. Pareho na ngayon lumalaki ang mga anak namin, ngunit nagpapatuloy kami. Masyado lang maingat at lihim na lihim itong sekretong romantikong ugnayan namin ni Kuya Javier. Minsan, Tito Makoy, napag-usapan namin kung paano kaya namin matitigil ito. Kaya lang, ang sagot naming dalawa pareho lang, hindi namin alam kung kailan at kung paano namin ito matitigil. Hindi rin namin alam kung kaya naming itigil ito. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana po piliin nyo at maibahagi dito sa iyong channel. Ang isa sa mga masugid mong tagapakinig, Tim. Maraming salamat, Tim, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. By the way, linawin ko lang, ang ating letter sender, ang pangalan ay Tim. Hindi ito si Tim Gonzales. Baka isipin nyo, si Tim Gonzales siguro niya ang nagpadala ng kwento. Hindi ito si Tim Gonzales. Ang ating kapatid na si Tim Gonzales ay nasa California. Itong ating letter sender ay nakatira ngayon dito sa Manila. Ngayon, Tim, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Sa tingin ko nga talagang totoong pag-ibig ang namamagitan sa inyong dalawa ni Kuya Javier mo, kasi hanggang ngayon, pareho na kayo may pamilya, hindi nyo pa rin matigil-tigil at hindi nyo pa rin maputol ang inyong romantikong ugnayan. Alam mo, ang nakakatakot lang dyan kung magkabukingan. Tandaan mo, may kasabihan tayo na walang lihim na hindi nabubunyag, walang sikretong hindi nabibiklad sa tao. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon, mga kaibigan, sa ating shoutout, total maiksi lang itong kwento. Marami tayong oras at kakaunti lang naman yung nagpapa-shoutout at nagsulat ng kailang comment doon sa sinusundang upload nito.
yung si Binong at ang aking unang karanasan. Kaya ang lahat na nag-comment na naman doon, lahat sila isa-shout out ko na lang. Kaya shout out sa ating kapatid na si Teddy Arasola at Salim Alyami Company ng Damam at Al-Kubar, Saudi Arabia. Teddy Arasola and Company. Ang ating kapatid naman na si Boy Robles, Boy, shout out sa iyo at maraming salamat. Ganoon din ang ating kapatid na si Beer for Love, shout out sa iyo Beer for Love. At ang ating kapatid, isa ito sa hinahanapan natin ng forever, si Alvin Kalalang. Shout out sa iyo Alvin at maraming salamat. Natatawa raw siya doon sa pagtawag ng ating letter center si Timpol doon sa diniskartehang bakla ng kanyang kaibigang si Binong na yung mukhang baka at saka yung tawa raw kagaya ng tawa ko. Kung tumawa raw na kagaya ng tawa ko, confirm namang kukulam iyon. Doon natawa ang ating kapatid na si Alvin Kalalang. Alvin Kalalang, shout out sa iyo at maraming salamat. Ganoon din ang ating kapatid at kasamahan na si Adon Vlogs ng Dubai, United Arab Emirates. Maraming salamat Adon. Ang sabi niya rito, 2 beses raw siyang natawag doon sa sinusundang upload kasi natatakot ako na baka pagalitan. Maraming salamat Adon Vlogs. At ang isa pang kasamahan natin, si Wilson Diswasido. Oy, Mr. Oragon Wilson Diswasido. Shout out sa iyo at i-shout out ko na rin ang iyong butihing asawa si Ruth at ang iyong anak na Nonoy yung pangalan. Wala kasi sa script to binabasa ko lang yung mga pangalan, yung mga nag-comment doon sa sinusundang upload nito. Sa muli Wilson Diswasido, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. At ang ating kapatid naman na si MP Davao, shout out sa iyo at maraming salamat. Ganoon din ang ating kapatid na si Ipi Gorospe ng Italy, Felipe Gorospe, shout out sa iyo at maraming salamat. Ang ating kapatid naman na si Tim Gonzales, Tim, maraming salamat. At linilinaw ko nga muli mga kaibigan, ang letter sender na ito, by the way, re-upload ito. Isa ito doon sa mga kwentong tinanggal ko na nai-upload na natin noong mga unang bahagi nitong ating kwentuhan. Ngunit tinanggal ko kasi kinakailangang may alisin yung mga censored parts ng kwento. Ngunit sa muli linilinaw ko na ang nagpadala ng kwento ay hindi si Tim Gonzales. Tim Gonzales ng California, USA, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at ingat palagi. Ang ating kapatid naman na nasa Santiago City, Isabela, si Berino Pabo, Seb, shout out sa iyo at maraming salamat. Ganoon din ang ating kapatid na si Robert Mirafuente na ngayon ay nasa Zambales. Kung natatandaan nyo mga kaibigan doon sa kwento ni Binong at ni Temple, shinout out ko doon si Tim Gonzales at ang sabi niya nga, baka merong kasamahan tayo na pwedeng maging kakwentuhan niya kasi nasa Zambales siya ngayon. Ang anak pala ni Robert Mirapuente, kasalukuyang nakakonfine ngayon sa San Marcelino District Hospital. Get well soon sa anak mo Robert. Sana gumaling ka agad at maging malakas ka agad ang iyong anak. Ayan pala ang dahilan kung bakit nasa Subic ngayon si Robert Mirapuente. Yan po mga kaibigan ang mga nag-comment doon sa sinusundang upload nito. As of recording time, 10 o'clock na gabi, August 16, 2026. Ayan po, binasa ko na lang kasi kakaunti lang naman ang mga nag-comment. At saka medyo mahaba-haba pa ang ating oras ng kwentuhan dito sa kwentuhan natin ito. Ngayon mga kaibigan, sa ating hinahanapan ng forever, ang babanggitin ko ngayon ay ang Team A. Para doon sa ngayon palang nakakapakinig sa ating kwentuhan, ang mga pangalang babanggitin ko po, naghahanap yan ng forever. Kaya kung naghahanap kayo ng forever, pwede nyo silang kontakin. Isulat lang sa comment section itong ating kwentuhan at banggitin kung sino ang gusto nyong makaugnayan. Pag sinabi kong naghahanap ng forever, ang ibig sabihin yan ay seryosohang relasyon, hindi yung hook up lang. Naghahanap ng forever ang ating kapatid na si Alvin Kalalang, Dominador Patawaran, Paulo Laison, Jason Hanson, Julius Espirito, Neil R, Sam Barreto,
Ramon Sarmiento, si Chor Baril, si Rick Gloria at si Ryan Sulihon. Iyan po ang mga naghahanap ng forever. Kung naghahanap kayo ng forever, pwede nyo silang kontakin. Sa muli, sa mga nais na magpa-shoutout, pakisulat lang po sa pinakahuling upload upang siguradong mabasa ko kaagad yan at ma-shoutout ko kayo sa susunod na upload. At sa mga nais namang magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang sa aking email titomarcos@yahoo.com. Sa inyo pong lahat mga kaibigan, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at tuloy-tuloy niyong sinusuportahan ang ating kwentuhan. Mabuhay po kayong lahat, ingat palagi at sumainyo sana ang biyaya galing sa itaas.